Uh, Today's title is Life, Death, Blessing, Misfortune in God's Hand. Ang pamagat ng mensahe ngayong araw na ito ay ang buhay, kamatayan, pagpapala at kasawian ay nasa kamay ng Diyos. This misfortune also includes disaster. At kasama dito ay ang mga sakuna. Life we cannot choose, Hindi natin mapipili kung ano ang buhay. and death also we cannot choose. Hindi din natin mapipili ang kamatayan. Also, even blessings we cannot choose. Hindi rin natin mapipili ang biyaya. That is why even though we desire, the blessing does not come. Ano man ang gustuhin natin ay ang biyaya na ito ay hindi mangyayari. And also misfortune we cannot choose. At ang kasawian ay hindi natin mapipili. We want happiness. Kung kailangan natin ng kaligayahan, We don't want misfortune, ayaw natin ng kasawian, but misfortune can come. ngunit ang kasawian ay patuloy na dumarating sa atin. We cannot block it. Hindi natin ito kayang harangan. Life, death, blessing, misfortune, you have to believe that it is inside of God's hand. At ang buhay, kamatayan, pagpapala at kasawian ay dapat nating malaman na ito ay nasa kamay ng Diyos. Especially to the children of God, you have to believe that. At lalong higit sa mga mananampalataya ay kailangan ninyong manampalataya rito. Let's see John 9:1-3. At tingnan natin sa aklat ng Juan, siyam mula 1 hanggang 3. John 9:1-3. Sa aklat ng Juan, siyam mula 1 hanggang 3. I will read one verse and translator will read one verse. Babasahin ng pastor ang isang bersikulo at babasahin ng magta-translate ang isang bersikulo. As he passed by, he saw a man blind from birth. At sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. And his disciples asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind? At tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? And Jesus answered, It was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan niya. We see disciples that they cannot see the work of God. Nakikita natin na ang ibang mga disipulo ay hindi gumagawa o hindi nakakagawa ng gawain ng Diyos. They only see the outer part of this blind person. At ang nakikita nila ay ang panglabas na walang paningin ng taong iyan. In today's Bible scripture, Jesus answered. At ngayon sa bersikulo na binasa natin ay sumagot si Jesus. The works of God might be displayed where? In Him. Ang gawain ng Diyos ay maihayag, ang kapangyarihan ng Diyos ay maihayag saan? Sa Kanya. Inside of all people, all incidents, there are secret of God. At sa loob ng mga tao, sa lahat ng mga pangyayari, ay merong lihim ang Diyos o misteryo ang Diyos. And you have to be able to see that. At kailangan ninyong makita ito. So we cannot choose life, death, blessing, misfortune. Kaya hindi natin mapipili ang buhay, kamatayan, pagpapala o ang kasawian. And that is inside of God's hand.
Ito ay nasa kamay ng Diyos. and it is the work of God. Ito ay gawain ng Diyos. That is why your failure is not the failure. At ang iyong pagbagsak o ang iyong kasawian ay hindi tunay na kasawian. You have to see what is beyond the failure. Kailangan mong makita kung ano ang nasa likod ng iyong kabiguan. The success that the world said, Ang katagumpayan na sinasabi ng mundo, that is not the success. ito ay hindi tunay na tagumpay. You have to see what is beyond the success. Kailangan mong makita kung ano ang nasa likod ng tunay na tagumpay. In Genesis 45 verse 5, At sinasabi sa aklat ng Genesis 45:5, Joseph's brother was afraid when they stand at the front of Joseph. at si Jose, ang kanyang mga kapatid ay natakot na tumayo sa harapan ni Jose. Because they sold Joseph as a slave. Dahil nakita nila si Jose bilang alipin. And they even tried to kill Joseph. At nais pa nila itong patayin. But now they are standing at the front of Joseph who became governor. Ngunit sila ay nakatayo sa harap ni Jose bilang isang gobernador. And they thought that Joseph will kill them. At naisip nila na sila rin ay papatayin ni Jose. What Joseph said, Ano ang sinabi ni Jose? "You are not the one who sold me." Hindi kayo ang siyang nagbenta sa akin. That is why failure is not failure. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang kabiguan ay hindi tunay na kabiguan. But God sent me ahead of you to preserve life. Ako ay pinadala ng Diyos dito upang iligtas ang buhay. Success is not the success. Ang tagumpay ay hindi tagumpay. He saw what is beyond success. Nakita niya kung ano ang tagumpay sa likod ng tagumpay. To preserve life in the world. Upang iligtas at manatili ang buhay sa mundo. To the children of God, you have to believe that inside of you there is secret of God. Sa mga anak ng Diyos, kailangan ninyong maniwala na sa loob ninyo ay merong misteryo o sikreto ang Diyos. But many Christians, they don't see this. Ngunit napakarami ng mga Kristiyano ang hindi nila nakikita ito. Like Joseph's brother, they see only the outer part. Katulad ng mga kapatid ni Jose, ay nakikita lamang nila kung ano ang panlabas na anyo. That is why they don't believe in God. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nananampalataya o naniniwala sa Diyos. They fall into wrong method. At sila ay nahulog sa maling paraan. What is wrong method? Ano ang maling paraan? Because they don't really believe God. Dahil hindi sila naniwala sa Diyos. They fall into humanism. At sila ay nahulog sa paraan ng makataong paraan. They rely on all kinds of humanistic method. At sila ay umaasa lamang sa makataong paraan. That is why they tried to kill Joseph and deceive Jacob. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan nilang patayin si Jose at linlangin si Jacob. Because they don't want Joseph to become the head of their tribe. Dahil ayaw nila na maging isang pinuno si Jose ng kanilang tribo. They themselves wants to become the head of tribe. Sila mismo sa kanilang mga sarili ay nais nilang mamuno bilang isang leader ng kanilang tribo. They fell into humanism. Sila ay nahulog sa makataong paraan. What is humanism? Ano ang makataong paraan? All the things that you are grab hold more than God. Ang lahat ng mga bagay na meron ka ay nais mo pang magkaroon ka. You see how foolish it is. At ito ay isang walang karunungan. That is what Bible is showing. At ito ang sinasabi sa Biblia. And many Christians, they fall into legalism. At napakaraming mga Kristiyano din ang nahulog sa pagiging legalismo. They think they can solve through their action. At iniisip nila na mabibigyan nila ng solusyon sa pamagitan ng kanilang mga kilos o paggawa. They think that they can do it. Iniisip nila na kaya nila itong gawin. On the other side,
Ngunit sa kabilang banda, if someone has fallen into discouragement, at kung ang isang tao ay nahulog sa walang kasiguraduhan, they say like this, at sinasabi nila ang ganito, it is because you haven't prayed a lot. ito ay dahil sa hindi ka nananalangin ng mas marami pa. It is because you didn't write down something. At ito ay dahil sa hindi ka nagsulat ng kung ano pa. It is because you didn't keep all the word of God. Ito ay dahil hindi mo iningatan ang lahat ng salita ng Diyos. If you do it, then your problem will be solved. At kung ito ay gagawin mo, ang lahat ng iyong problema ay tapos na. People fall into this wrong method. Ang mga tao ay nahuhulog sa maling paraan na legalismo. Our walk of faith is not taking place by legalism, Ang ating pananampalataya ay hindi sa paraang legalismo. but it is grace. Ito ay grasya. Our walk of faith begins from the grace of God. Ang ating pananampalataya ay nagsimula sa grasya na ibinigay ng Diyos. Some people fall into mysticism. At ang maraming mga Kristiyano, maraming tao ang nahulog sa mga mahika. They try all methods, but they cannot solve it. Sinubukan nila ang lahat ng paraan, ngunit hindi nila ito kayang bigyan ng solusyon. They fall into mysticism that has no Christ. At nahulog sila sa mga mistisismo o mahika na walang Kristo. They seek for some power. At sila ay naghahanap ng ibang kapangyarihan. They want to experience something that other people does not know. Nais nilang maranasan ang kakaibang kapangyarihan na hindi nararanasan ng ibang tao. You know what is the most wonderful thing in the world? Alam niyo ba kung ano ang pinaka magandang bagay sa mundo? It's not power. Hindi ito ang kapangyarihan. It's not healing. Hindi kagalingan. It's love of God. Ito ay ang pagmamahal ng Diyos. And what is love of God? Ano ang pagmamahal ng Diyos? Christ. Si Kristo. They lose this Christ and they hold on to other things. Naiwala nila si Kristo at pinanghawakan nila ang ibang mga bagay. People fall into these wrong methods because they don't believe God. Ang mga tao ay nahulog sa maling paraan dahil hindi sila naniniwala o nananampalataya sa Diyos. Then what is the method of the children of God? At ano ang paraan ng mga anak ng Diyos? It is the guidance of the Holy Spirit. Ito ay ang paggabay ng banal na Espiritu. We don't have to calculate our life. Hindi na natin kailangan na pagsikapan sa ating sarili. Oh, maybe if I do this, then these things will happen next, and then next thing, the answer will come like this. Kung gagawin ko ito, ito ang mangyayari. At kung ito ang mangyayari, ito ang magiging buhay ko. You don't have to calculate. Hindi mo na kailangang kalkulahin ang lahat. And you don't have to worry. At hindi mo na kailangang mag-alala. People calculate because they worried. Sila ay kinakalkula nila ang lahat dahil sila ay nag-aalala. You don't have to worry. Hindi mo na kailangang mag-alala. And you don't have to insist your opinion. At hindi mo na kailangang ipilit ang iyong Oh, we opinyon. have to do this. O kailangan mong gawin ito. Not that. It must be this. O hindi yan, kundi ito. And we don't have to be stubbornness. At hindi natin kailangang maging matigas ang ulo. God has given us the perfect Holy Spirit. Binigyan tayo ng Diyos ng perpektong banal na Espiritu. And the perfect Holy Spirit is being with us and guiding us. At ang banal na Espiritu na ito ay nasa atin at siya ang gumagabay sa atin. So we don't need calculation. We don't need any worries. Hindi natin kailangan na kalkulahin ang lahat at hindi natin kailangang mag-alala. We don't have to insist my opinion. Hindi na natin kailangang ipilit ang ating mga sarili. You don't have to be stubbornness with your plans. Hindi na natin kailangan maging matigas ang ulo na ito ang maging plano. You don't have to be the master of your life. Hindi mo kailangang maging Panginoon ng sarili mong buhay. God is ruling your life. Ang Diyos ang siyang namumuno at gumagawa sa iyong buhay. That is why when God says go, we go. Ito ang dahilan kung bakit kapag sinabi ng Diyos na humayo ka, humayo ka. When God says stop, you don't go.
At kung sinabi ng Diyos na manatili ka at huminto ka, huwag kang pumunta. God never commands us to do ahead of God. At ang Diyos ay naghahanda sa atin ng mas nauuna. God always follow God. At sinasabi ng Diyos na kayo ay dapat na sumunod lamang sa Diyos. Before I met one shaman in Korea, Dati ay meron akong nakilalang isang manghuhula o manggagamot sa Korea. even shaman says to me like this: At ang manghula na ito ay ganito ang sinabi sa akin. if their God says these shamans to go on that mountain far away, At kapag sinabi ng kanilang Diyos na pumunta sila doon sa bundok na iyon, malayong bundok. even though they have no money to go there, At kahit sila ay walang pera papunta doon sa lugar na iyon, they go to that mountain. pumupunta sila, umaakyat sila sa bundok na iyon. Once they follow their own God, At kapag sila ay sumunod sa kanilang Diyos, everything is prepared. ang lahat ay nakahanda na. Money, Pera, food, pagkain, everything is prepared for her to go to that mountain. ang lahat ay nakahanda na para siya ay makarating doon sa bundok na iyon. And they go to that mountain and receive power from their own God. At sila ay pumupunta sa bundok na iyon upang magkaroon sila ng kapangyarihan o matanggap nila ang kapangyarihan na nanggagaling sa kanilang sariling Diyos. That is, even those who believe in evil spirit, they do like that. At kahit ang mga naniniwala sa masasamang espiritu ay ginagawa nila ang ganun. Who is God that we are believing in? Sino ba ang Diyos na ating sinasampalatayanan? Who is the Holy Spirit? Sino ba ang banal na espiritu? Is the another helper that Jesus Christ has sent for us? Ito ba ang siyang katulong natin na ibinigay sa atin ng Diyos ni Jesucristo? But we don't follow after. Ngunit tayo ay hindi tayo sumusunod. Our walk of faith is really, really easy. Ang ating buhay pananampalataya ay napakadali. If God says go, you go. Kapag sinabi ng Diyos na humayo ka. If you cannot confirm in the Word of God, you don't go. Kung hindi mo ito makumpirma sa loob ng salita ng Diyos ay huwag kang umalis, huwag kang pumunta. Very easy. Napakadali. Then God prepares everything for us. At ang lahat ay inihanda na ng Diyos para sa atin. If God says stop, then we stop and wait and pray. At kapag sinabi ng Diyos na huminto ka at maghintay at sa pamagitan ng paghintay, ikaw ay manalangin. Concentrate on the Word of God, Magkaroon ka ng konsentrasyon sa salita ng Diyos. because we have to hear the voice of God. Dahil kailangan nating marinig ang boses ng Diyos. Don't believe your experience. Huwag kang maniwala sa iyong sariling karanasan. The way how children of God lives that is why prayer. Ang dapat na ipamuhay ng mga tao ay ang panalangin. Make everything in our life connects to prayer. At lahat ng ating mga ginagawa ay dapat nakakonekta sa panalangin. If you connect everything into your thoughts, you will face limitation. At kung ang lahat ay kukonekta natin sa ating sariling kaisipan, ang lahat ng ito ay babagsak. That is why change all your thoughts into prayer. Kaya kailangan nating palitan ang ating kaisipan sa pamagitan ng panalangin. Some person asked me, May isang tao na tinanong ako, have you ever experienced something like mysticism? nakaranas ka na ba ng ibang klaseng kapangyarihan ng mistisismo? So when you pray or when you praise or when you give the word of God, Kung have ikaw you ay experienced those things? Kung ikaw ay nananalangin, kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, meron ka bang naranasan na ibang kapangyarihan? I say him, of course. At ang sagot ko sa kanya ay oo. I do experience that my disease get healed when I praise the Lord. At naranasan ko na ako ay gumaling nung ako ay nagbigay ng papuri sa Diyos. Even a person stood up who has the severe disease. At kahit ang tao na may malalang karamdaman ay nakatayo.
hearing the voice of God. At ang narinig ko ang boses ng Diyos. Of course, I have experience. Ang lahat ng ito ay naranasan ko. But the real experience that you must have is Ngunit ang tunay na dapat ninyong maranasan ay today's word, ang salita ngayon, today's prayer, ang panalangin ngayon, today's evangelism. ang ebanghelismo ngayon. That is what you have to experience in your life. Ito ang dapat nating maranasan sa ating mga buhay. I saw one person who speak tongue while praying. May nakita akong isang tao na nagsasalita ng ibang wika habang siya ay nananalangin. Like he was proud of himself that he speak tongues in prayer. At siya ay masaya at napaka proud sa kanyang sarili na siya ay nagsasalita ng ibang wika sa pamamagitan ng panalangin. Now he don't goes to church. Ngayon hindi na siya nagsisimba. He say he's not happy anymore. Sinabi niya na hindi na siya masaya. Now he cannot experience anything. Ngayon ay hindi niya na nararanasan ang kahit ano paman. He lost the life. Mahal niya ang buhay. The most safe experience is the fulfillment of God today. Ang pinaka mabisang karanasan ay dapat na maranasan mo kung ano ang salita ngayon. The prayer answer for today. Ang panalangin na dapat ngayon. The doors of evangelism opened today. Ang pintuan ng pakikipagkita ngayon. That is what you have to experience. Ito ang dapat ninyong maranasan. That is why you need to really restore your morning time. Kaya dapat ninyong maipanumbalik ang inyong umaga. Before you meet other people or incidents, Bago kayo makipagkita sa mga tao sa anumang sitwasyon, you have to grab the word of God. kailangan ninyong panghawakan ang salita ng Diyos. You have to pray to receive power. Kailangan niyong manalangin upang kayo ay makatanggap ng tunay na kapangyarihan. Pray for the field. Ipanalangin niyo ang inyong mga field. That is your morning time. Ito ang dapat ninyong maging umaga. You need to restore your daytime. Kailangan din ninyong ipanumbalik ang inyong araw. In your daytime, there can be misfortune. Ang araw na ito ay magkakaroon kayo ng mga kabiguan In your daytime, there can be blessings. or meron kayong makakamit na mga biyaya. You find the secret of God. Kailangan ninyong hanapin kung ano ang misteryo ng Diyos o ang sikreto ng Diyos. What you have to see is the fulfillment of the word of God. Ang kailangan ninyong makita ay ang katuparan ng salita ng Diyos. What you have to really see is the world evangelization. Ang kailangan ninyong makita ay ang pangbuong mundong ebanghelisasyon. And in your nighttime, At sa inyong gabi, it's the time for you to conquer your future. ito ang oras na dapat ninyong matagumpayan ang inyong hinaharap. See your life back. Tingnan ninyo ang inyong buhay nung una. Find the point that you renew yourself with the word of God. Kailangan ninyong hanapin ang punto upang kayo ay tunay na mapanumbalik sa kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. And you challenge for tomorrow. At kailangan ninyong hamunin ang kinabukasan. This must become your life. Ito ang dapat na maging buhay o bilang pamumuhay ninyo. If everything is inside of God's hand, Kung ang lahat ay nasa kamay ng Diyos, you have to really know the mission. kailangan God. ninyong malaman kung ano ang misyon na galing sa Diyos. Death is already decided. Ang kamatayan ay naganap na. All people dies once. Ang lahat ng tao ay mamamatay. We don't know when we die, Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. but all people dies. Ngunit ang lahat ng tao ay may kamatayan. Many people think like this. Napakaraming tao ang iniisip ang ganito. People die because they are sick.
Ang tao ay namatay dahil sila ay may sakit. People die because there is accidents Ang tao ay namatay dahil sila ay naaksidente or bad things happens. o dahil may hindi magandang nangyari sa kanila. People dies because they are old. Ang mga tao ay namatay dahil sila ay matatanda na. No, people die when God calls them. Hindi. Sila ay namamatay kung kailan sila tawagin ng Diyos. When children of God dies, Kailan mamamatay ang mga anak ng Diyos? when they finish and complete their mission. Kung sila ay nagawa na nila ang misyon na ibinigay ng Diyos. We live until we complete our mission. Tayo ay mabubuhay hanggang sa matapos natin ang misyon na ibinigay ng Diyos. That is why this is not the problem. Kaya ito ay hindi problema para sa atin. You have to find your mission. Kailangan ninyong hanapin kung ano ang inyong misyon. What is your main job then? Ano ang pangunahing trabaho ninyo? So many Christians are very sensitively reacts to the calling of world. At ang mga tao, napakaraming mga tao ang napakasensitibo sa tinatawag na ito na trabaho. But many Christians, they are not really reacting to the calling of God. Ngunit napakaraming mga Kristiyano ang hindi man lang nagkakaroon ng reaksyon kung sila ay tinawag ng Diyos. That is why 2 weeks ago, Ito ang dahilan kung bakit dalawang linggo ang nakalipas. the fifth foundation is Ang ikalimang pundasyon. God has called us as the church of Christ. Tayo ay tinawag ng Diyos bilang kanyang templo. Last week, the sixth foundation. At ang nakaraang linggo ay ang ika-6 na pundasyon. All the field is missions field. Ang lahat ng lugar ay lugar ng misyon. It means that God has called us as a missionary. Ito ang dahilan na tayo ay tinawag ng Diyos bilang mga misyonaryo. This week, Ngayong linggo, God has called us as an evangelist. tayo ay tinawag ng Diyos bilang mga ibanghilista. That is why Paul confessed like this. At ito ang dahilan si Pablo ay nagkumpisal ng ganito. Philippians 3:14 is 13:14 it says. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, 3:13 to 14. mula 13 hanggang 14. 13 it says, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. What means that lies behind? Ano ang ibig sabihin ng buhay ng nakaraan? What is behind your life? Ano ang nakaraan mong buhay? The worldly things. Ito ay ang mga makamundong bagay, Worldly success. ang mga makamundong tagumpay, Worldly pleasure. ang mga makamundong kaligayahan. While you are going on the way of covenant, At habang kayo ay nasa daan ng pangako o ng tipan, you are looking back. kayo ay numilingon sa inyong likuran o sa inyong nakaraan. Why? Bakit? You regret. Dahil kayo ay nangihinayang. You want those things. Dahil gusto nyo ang mga bagay na iyon. Many Christians do like that. Napakaraming mga Kristiyano ang ginagawa ito. That is why it says, straining forward to what lies ahead. At sinasabi dito na nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Straining forward means you need to really concentrate. Ang ibig sabihin na nagpupunyagi ay kailangan natin magkaroon ng tunay na konsentrasyon. What lies behind you is attracting you right now. At kung ano ang nasa likuran o ang nakaraan ninyo ay patuloy kayong ina-attract So that you may not go on the way of the journey of covenant. upang hindi kayo makapagpatuloy sa buhay na nasa loob ng tipan. In verse 14 it says, At sinasabi sa ika-14,
I press on toward the goal for the prize of the upward all of God in Christ Jesus. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. If you really believe in God, Kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Diyos, if you really have received salvation through Jesus Christ, at kung tayo ay nakatanggap na ng tunay na kaligtasan sa pamagitan ni Hesus Kristo, now you're going on the way toward kingdom of God. ikaw ngayon ay nasa paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Don't look back. Huwag kang lumingon sa iyong nakaraan. In our life, we always look back. Sa ating buhay, tayo ay laging lumilingon sa ating mga nakaraan. That is why in verse 7 and 8 it says, At ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa ikapito at ikawalo. I consider this harm to me. At ang lahat ng ito ay itinuturing kong walang kabuluhan. And I consider this rubbish. At ang lahat ng ito ay hindi mahalaga. You don't have other reason. Wala kang ibang dahilan. When we are going on the way of covenant journey, At kung tayo ay nasa paglalakbay patungo sa tipan, there are so many reasons that you look back or you go back. napakaraming mga dahilan para ikaw ay lumingon sa iyong mga nakaraan. You know Sodom and Gomorrah. Alam nyo ba ang kwento ng Sodoma at Gomora? In the Bible it says it was the land like the Garden of Eden. At sinasabi sa Biblia na ang Sodoma at Gomora ay parang isang katulad ng harden ng Eden. When Lot and his family came out from Sodom and Gomorrah, At nung si Lot at ang kanyang pamilya ay lumabas doon sa lugar ng Sodoma at Gomora, that Sodom and Gomorrah was the place where the judgment of God will come upon. at ang Sodoma at Gomora ay isang hukom ng Diyos na dumating sa lugar na iyon. And it will be perished. At ang lahat ng iyon ay nasira. What Lot's wife has done. Ano ang ginawa ng asawa ni Lot? She looked back. Siya ay lumingon. Why? Bakit? Oh, the things that I have there. Ang mga bagay na meron ako doon. The house that I have there. Ang bahay na meron ako doon. The money that I have there. Ang pera na meron ako doon. Oh, the garden, like the Garden of Eden there. At ang lahat ng katulad ng hardin ng Eden ay nandoon. I enjoyed there. Ako ay nagpapakasaya doon. She looked back. Kaya siya ay lumingon sa Even likuran. God says, don't look back, but she looked back. Sinabi ng Diyos na huwag kayong lilingon, ngunit siya ay lumingon sa likuran. While we are doing the living for the mission from God, Habang tayo ay nabubuhay na nasa misyon ng Diyos, there are so many kinds of reasons that we are not concentrating on that. napakaraming dahilan upang tayo ay hindi magkaroon ng tunay na konsentrasyon. We should not have other reason Huwag tayong dapat magkaroon ng ibang dahilan. because we have the real reason, Dahil tayo ay merong tunay na dahilan. which is only gospel. At ito ay ang natatanging gospel. Garden of Eden is not important. Ang hardin ng Eden ay hindi mahalaga. Gospel is important. Ang gospel o ebanghelyo ang tunay na mahalaga. Covenant is important. Ang pangako o ang tipan ay mahalaga. Only gospel is everything. Ang natatanging gospel ang siyang lahat-lahat. That is why enjoying gospel, which is prayer, is everything. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating matamasa ang tunay na gospel na siyang lahat-lahat. That is why we say only prayer. At ito ang dahilan kung bakit dapat ay natatanging panalangin. That is why saying this gospel is the most valuable things. At ito ang dahilan kung bakit ang pagsasalita o pagpuproklama natin ng natatanging gospel ang siyang lahat-lahat. That is why we say only evangelism. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na ang natatanging ebanghelismo.
This is our reason. Ito ang dapat na maging dahilan natin. Conclusion. Konklusyon? What is your prayer? Ano ang inyong panalangin? It is transcending time and space. Ang dapat ninyong maging panalangin ay ang panalangin na nagtatransenda ng oras at We espasyo. pray here, but God works transcending time and space. Kayo ay nananalangin dito at ang Diyos ay gumagawa na nagtatransenda ng oras at espasyo. When we pray, Trinity God on the throne listens to our prayer. At kung tayo ay nananalangin, ang Trinidad ng Diyos sa trono ay nakikinig sa ating mga panalangin. And when we pray, God mobilized the throne. At kung tayo ay nananalangin, ang trono ng Diyos ay kumikilos. And the power that comes from the throne can win over the forces of darkness. At ang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos ang siyang tumatalo sa kapangyarihan ng kadiliman. That is why our prayer is important. Ito ang dahilan kung bakit ang ating panalangin ay mahalaga. And God has given these names to us. At binigyan tayo ng pangalan ng Diyos, Jesus Christ. si Jesucristo. We pray in the name of Jesus Christ. Kailangan nating manalangin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. We need to prepare the vessel of gospel. Kailangan nating ihanda ang ating lalagyan ng gospel. The height of the gospel. Ang taas ang taas ng gospel. You need to really enjoy the gospel so that you can transcend all circumstance and situation. Kailangan nating matamasa ang gospel upang tayo ay tunay na magtagumpay sa lahat ng mga sitwasyon. And the width of the gospel. Ano naman ang kalaparan ng gospel o ebanghelyo? Really embrace all people. Lahat ay kailangan nating yakapin sa pamagitan ng gospel. And the depth of the gospel. At ano naman ang lalim ng ebanghelyo? Really give the answer of the Christ to all people. Kailangan nating ibigay ang sagot na si Jesucristo sa lahat ng tao. Already your whole life is inside of God's hand. Ang iyong buhay ay nasa loob o nasa kamay na ng Diyos. Let us pray. Tayo'y manalangin. Father God, thank you very much. Dakilang Diyos, marami pong salamat. We believe that our life is inside of your hand. Kami ay naniniwala o nananampalataya na ang aming buhay ay nasa loob ng iyong mga kamay. Let us not lose hold of our mission. Nawa ay hindi namin maiwala ang misyon. Let us really conclude our life in only gospel. Nawa ay maging konklusyon namin ang natatanging gospel lamang. Please give us the grace so that we don't look back. Nawa ay bigyan mo kami ng tunay na grasya na kami ay hindi lilingon sa aming nakaraan. By the grace of the Lord Jesus Christ, At sa grasya na ibinigay sa pamagitan ni Jesucristo, infinite love of God, sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos, guidance, working, and filling of the Holy Spirit. ang paggabay, ang paggawa, at ang pagpuspos ng banal na Espiritu, Upon the head of all the evangelists, nawa sa mga ulo ng mga ebanghelista na naririto, upon their family and their field. sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga field. God will be with them from now and forever. Nawa kayo ay sumakanila mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you.